Hi guys, welcome back again sa aking channel, and for today meron tayong tutorial on how to restore an old shock na galing sa magbabakal bote. So ito guys, yung shock na to is may napadaan dito sa shop namin na nagkatay ng ano nga motor to, Kawasaki Boxer. So itong shock na to inarang ko sa kanya, ipapatimbang sana niya, pero inarang ko kasi nakita ko wala pang gasgas yung telescopic niya. So pwede pa itong reparin. Yung ibang parts naman to, yung makina ginawa niya, binasag-basag na niya para makuha niya yung mga sink tsaka yung bakal sa loob. Kaya wala na talagang pakikinabangan. Ito lang nakita kong matino, kaya ito lang binili ko sa kanya for 200 pesos. Ngayon gagawin natin dito, papalitan natin ng oil seal, papalitan natin ng pork oil para maibenta natin siya. So guys, ang pagre-restore ng shock na may tagas, simple lang naman, no? Mag-uumpisa tayo dito sa ilalim, yung bolt niya dito na allen, luluwagan natin para maghiwalay itong telescopic sa kanyang dito sa ilalim na to. Tapos luluwagan natin to para matanggal yung spring. Ipit natin sa gato. Una, tatanggalin muna natin itong mga to kasi wala na tong silbi. Mga ano na lang to sa tapalodong na putol, tira-tira. Yung bolt dito guys sa ilalim, kailangan talagang tanggalin muna to bago natin mapaghiwalay yung
pangibabaw sa pangilalim. Tanggalin muna natin to. Baho. May kanal. Ang baho ng langis. Bang! May kanal. Nabaha pa yata yung shock na yun. Tuwad mo nga to. Tuwad mo ng konti. Yan. Para ano. Okay, luwagan mo na yung gato ng konti. Eh, yan. Yan. Luwagan mo. Yan. Tuwad mo lang. Para, adjust mo kaya dito. Adjust mo dito. Damn! May tornilyo. Nasama. Doon nalungkot. Nasama may tornilyo. Cut! So guys, yung tinanggal natin sa na bolt sa ilalim, dito siya nakalagay. So ito lang ang pumipigil sa shock na pangibabaw tsaka pangilalim para hindi sila maghiwalay. Yan lang yun. Stop it. Get some help. Hugot ang gato.
Ito po, ayaw mang tumugtog nito. Nagtutugtog eh. Ba't bigla na lang ako ito ay ayaw mang gumana? Kaya naubusan ng kanta yan. Ba't pigilin mo nga ito? Pigilin mo yung telescopic. Ha? Pigilin mo sumasama. Uy, huwag kang sumama. Pigilin mo pag-ikot. Stop it. Yan. Hindi nakahigpit yung gato eh. Siya. Hindi na lang. Manood si Dato eh. Dato, iwakay ka po dyan. Love you just the way you are. Sana all. Puro libag. Dami niyang libag. Ngayon guys, nagre-repair na rin lang tayo ng shock. Ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ginagawa ko kapag may gasgas yung telescopic nyo, para hindi nagagasgas yung mga bagong oil seal na pinapalit nyo. So sabihin na natin, for example, ang gasgas nya ay dito sa part na to. Halimbawa, may kasing laki siya ng piso na gasgas dito sa part na to. Yung gasgas na yan guys, siya nang tatama sa oil seal nya pagka nag-play siya. Halimbawa, nag-play siyang ganyan, siyang gagasgas dun sa bagong oil seal na bibilin nyo, na ipapalit nyo dito. Kaya kahit ilang beses kayo magpalit ng oil seal, hindi pa rin titino yung shock nyo. Meron pa rin siyang leak, hindi siya mawawala ng leak. Kasi nga may gasgas yung telescopic nyo. Ito yung karamihan ganyan ng korte pag nagagasgas, bilog na ganyan. So guys, ang ginagawa kong paraan dyan is para maiwasan ng oil seal yung gasgas ng telescopic na to. Let's say sabihin natin na ang haba ng gasgas na yan ay 1 inch. 1 inch. 1 inch siya. Ulit-ulitin ko pa ba? So para maiiwas natin to sa oil seal, yung gasgas na yan, ang ginagawa ko guys is nagpuputol din ako dito sa tube na to. Magpuputol din ako ng 1 inch dyan o 1 media para yung gasgas na to. So halimbawa, dito sa part na to yung oil seal, dito nakalagay. Tapos ito yung gasgas. Pag pinutulan natin ng 1 to, 1 media, yung gasgas na to, pagka na-assemble na natin yung shock, pupunta na siya dito sa part na to. Nakalubog na siya bago makarating dito sa oil seal. Hindi na siya lalabas, hindi na siya dadaan dito sa part ng kinalalagyan ng oil seal, kasi pinutulan na natin dito ng 1 or 1 media. Depende sa inyo kung gaano kahaba ang puputulin nyo dito sa tube. Ngayon, pag dinugtong nyo uli yung tube na to, putulin nyo ng grinder. Pag dinugtong nyo, siguraduhin nyo na lang na tuwid siya, no? Para hindi kayo mahirapan magtornilyo dito sa ilalim ng bolt na tinanggal ko kanina.
So ganun lang kasimple guys ang ginagawa ko pag may gas-gas nga yung mga telescopic. Yun nga lang, ang side effect nun is yung play ng shock nyo is konti na lang. Yung dati niyang piniplay na malaki is umiksi na lang kasi nga pinutulan nyo na tong tube na to. At the same time, yung motor nyo sa unahan is malo-lowered siya kasi bumaba tayo ng 1 or 1 media kasi nagputol tayo dito. Lowered siya ng kung gaano kahaba yung ibinawas nyo. So ganun lang yun. At least wala na siyang tagas. Mawala yung tagas niya kasi yung gas-gas na to iniiwas natin dito sa kinalalagyan ng oil seal dito sa tapat na to. So ganun lang yung paraan ko guys. Kanya-kanyang diskarte yan. Kaya yung iba ang ginagawa binabaligtad to. Malaking trabaho yan guys. Babaligtarin mo to. Itong makinis ang ilalagay mo rito. Malaking trabaho yun. At saka kung ano, kailangan nyo pang pumunta ng machine shop. Yung tinuturo ko kanina is napakasimple lang gawin. Kailangan nyo lang grinder, sukatin nyo ng metro, tapos yun na, idudugtong nyo uli, welding nyo, tapos yun na. Pagbawas na siya, soli nyo lang, palitan nyo ng oil seal, lagyan nyo ng langis, okay na siya. So ganun lang kasimple yun guys. So guys, nakabili na tayo ng bagong oil seal pang TMX Supremo. Ang sukat ay 3143-10.3. Kinabit ko na siya. Ngayon pwede na natin siyang buuin ulit. Drum na, silip mo. Yung drum. Ngayon guys, pagkatapos nyo isoli yung bolt dito, pwede nilang tanggalin ulit to para makapagsali na tayo ng langis.
Tanggalan mo kasi. Kanino ba? Diyan lang sa kabila. Pag-grip natin dyan lang. Oo. Hindi na nga. Ngayon guys, na-assemble na natin parehong shock, kaliwat kanan. Magsasagawa tayo ngayon ng leak test. Titingnan natin kung may leak pa siya. So ayan guys, wala na nag-leak sa kanya na langis. Okay na siya, pwede na siyang ibenta ngayon. So sa halagang 200 na bili ko sa kanya, pwede natin siyang ibenta ngayon ng 800 para mabawi ko yung mga pinambili ko ng oil seal tsaka langis, plus may kita na ako dun. So ayan guys, tinesting natin yung left side, wala na siyang leak din. So ganun lang guys, simple lang mag DIY ng paggawa ng shock ng motor. Basta huwag nyo kalilimutan nung una, tanggalin nyo yung bolt dito para maghiwalay yung telescopic, para maghiwalay itong dalawa na to. Yun nga guys, nakatapos na naman tayo ng isang walang kabuluhan video mula sa aking walang katuturan channel. Sana marami kayong natutunan. Don't forget to like and subscribe. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam sa inyong lahat. Kaway pala.